Ayan, sikat na nga din talaga mga mare yung araw bago namin naumpisahan itong aming mga gagawin. Andito na nga din pala ulit yung kapatid ko mga mare at magaling na nga din pala yung anak niya. Kaya naman nakakatulong na ulit siya sa akin. Pero bago kami nag-umpisa dito mga mare ay nag-almusal na nga din pala kami ng tinapay at kape. Habang naglilinis nga ho kami din ng isaw ng manok mga mare, si paring Bentot naman ho ay naglilinis ng paa. At umalis lamang siya saglit para silipin mga mare yung kanyang niluluto. Nakakatuwa lamang din talaga mga mare dahil araw-araw nga ho tayong may pa-order. Bali yung kinukuha nga pala niya sa akin mga mare ay itinitinda niya nga pala sa The Plaza. Nasa ilang linggo na nga din siya na kumukuha sa akin mga mare. Maganda kasi yung pwesto nila doon mga mare at talaga namang dayuhin nga ng mga tao. So anyways, ayan at nandito nga pala si Kuya Lia mga mare at hindi nga ho pala siya pumasok. Tapos si ate naman nga ay kasama sa field trip. At madaling araw pa lamang ay umalis na nga din siya. Bali ang kasabay niya nga pala kanina mga mare ay yung pinsan niya tsaka yung lolo. Nako, habang may ginagawa nga ho ako dito mga mare eh hindi ko nga din alam kung ano bagay yung binubulong-bulong sa akin dyan ni Kuya Liam. Nako, kaninang umaga lamang talaga ito mga mare pero limot ko na nga yung kanyang mga sinabi. Ayan, medyo malapit na nga ho kaming matapos dito ng kapatid ko mga mare at sinunod ko naman hong gawin ay etong pagtatapan ng atay. Medyo mapurol nga etong ginagamit ko ditong kutsilyo mga mare kaya naman pinahasa ko na nga din muna kay paring Bento. Araw-araw ko na nga hong pinahahasa ito kay paring Bentot mga mare dahil lagi nga hong mapurol. Iba-iba kapag matalas nga ho yung ginagamit mga mare dahil napakadali nga hong gamitin. Lalo na nga ho kung atay at barbecue yung tatapahin mga mare ay kailangan ho talaga ay matalas. Medyo nagutom na nga din pala kami sa mga oras na yan mga mare kaya naman nagpabili na nga din pala ako doon sa kapatid ko ng palabo. Tapos si Kuya Liam naman mga mare ay champurado nga pala yung kanyang binili. Medyo nakulangan nga ho ako sa lasa ng kalamansi mga mare kaya naman nagdagdag na nga din ako ng isang piraso pa. So ayun, pagkatapos ko naman hong kumain mga mare ay nagumpisa na nga din pala ako din sa pag-iintindi ng atay. Madali lamang naman ho ako natapos din mga mare at pagkatapos nga ho niyan ay eto naman nga hong dugo ng manok ang aking ginawa. Ayan, ginayat-gayat ko lamang to mga mare tapos yung kapatid ko naman nga ho ay naghuhugas ng aming mga pinagamitan kanina. Tapos si paring Bentot naman nga ho mga mare ayun at busy-busy nga ho sa paglalaga ng isaw ng manok. Okay na nga din pala itong isaw ng manok at na-marinate na nga din mga mare kaya naman heto at uumpisahan na nga din naming gawin. Ayan, pinagtulungan na nga din ho namin gawin ito ng kapatid ko mga mare dahil yung iba naming mga paninda ay pinapalambot pa. At nung maluto na nga ho ay hinayaan ko na nga lamang din yung kapatid ko yung gumawa nun tapos ako naman nga ho ay are at magagayat na nga din ako ng bitukan ng baboy. Nasa 2 oras nga din pala ito pinakuluan at pinalambot ni paring Bentot mga mare. Kaya naman hindi ho ito makunat at talaga namang napakalambot nga din ito. Kasi kung madali lamang itong lutuin mga mare naku po ay talaga namang bubble gum mga mare at napakakunat nga ho no. Ayan, okay na nga din pala itong iba mga mare at nagayat ko na nga din pala yung bitukan ng baboy. Kung nga pala gayatin yung bulaklak at tenga mga mare ay kumain na nga din muna kami ng tanghalian. Tapos ayan at okay na nga din pala yung pa-order namin mga mare at hinihintay na nga laang din namin yung pipick up nito. Ayan, ganyan nga pala kadami yung binibigay kong suka mga mare at inilagay ko na nga din pala sa plastic bag yung kanyang mga order.